Ngayon ay papasok na tayo ng MacArthur Highway. Tignan natin. Magbibilang tayo ng mga e-bike, electric bike. Dahil di ba nag-ano na ngayon sa may LTO na huhulihin na yung mga e-bike na dadaan sa mga national roads, sa mga highway, no? Magbibilang tayo. Ayan, pasok natin ang MacArthur Highway. Bye-bye na tayo dito. Ano? So, wala pa tayong nakita, no? Dito na tayo. Dahil karamihan sa mga e-bike kasi ginawa kasing service yan ng ano, sa school. Dahil sa nilabas nga ng LTO na huhulihin kung wala lisensya, impound. Yan po yung ano nila dito sa mga e-bike, no? So far wala pa tayong nakita sa umaga kasi yung iba kasi dito dadaan yung papunta ng school. Ito sa MacArthur Highway ito, ha. Hanap tayo kung ilan na makikita natin dito. Ayun, nakaparking siya. Ayan, sa school yan. So yan ang nakaparada. Yung mga e-bike dyan. So far wala pa tayong nakita na salubong dito sa kalsada, no? So sa umaga lang yun sila marami dahil papunta nga sa school. Siguro maya-maya konti pag pauwian na yan sa school. Ang dami yan dadaan dito. Pero sa ngayon, kung totoo, ayan o, nakaparking. Kung totoo mahulihin nila yan, wala silang mahuli dito. Ayan, mayroon tayong isa na makikita. Ayan o. Kasalubong natin yung isa. Ayan. Kumaliwa siya. O, di ba? Si nanay. Yun. Ayan o. Isa lang na salubong natin. So tingin pa tayo sa unahan kung mayroon pa ba. So tindahan to ng ano, e-bike. Ayan o. E-trike. Sa harapan natin. Papasok na siya sa highway. Traffic. So, tindahan ng e-bike. Ayan o, dami o. So, papasok siya. Dalawa, hindi nakikita. Dalawa, tatlo lang yung nakita natin, no? So wala silang mahuhuli dito. Wala silang mahuhuli.
Ayan o, traffic. Yan, mayroon tayo kasalubong 4-wheel na e-bike. Yan o. Oh. Ano, may isa pa, nasa gitna. Oh my goodness. Ano? Oh, gitnang gitna. Oh, diba? Oh. Nag-comment po ang ating bagong LTO head, si Asika Lacanilaw, that by December 1, huhulihin na po lahat po ng mga e-trikes na nasa kalye. Ayan, kayo mga na e-bike, e-trikes, December 1, wag na muna kayo mamasada. Umpisahan po natin, Mr. President, yung e-bike. Marami na po akong natatanggap na reklamo tungkol sa e-bike. Sila na po ngayon ang hari ng kalsada. Dati jeepney, ngayon ang e-bike na raw. Ano pong programa meron ng ating LTO para ma-regulate po itong pagdami ng e-bike? Again, don't get me wrong, I don't have anything against sa e-bike. Ito po ay ginagawang hanap buhay ng iba nating mga kababayan. Sabi nga nila, kaysa naman magnakaw, nakakapiruwisyo ng konti, at least may kumikita, nakakatulong sa pamilya, etc. Pero lumalala po yung problema sa e-bike. And itong mga nag-e-bike, of course, nagsasakay silang mga pasahero, walang mga lisensya. At of course, dahil hindi sila rehistrado sa LTO, wala din po silang mga insurance, third-party liability. So kapag sila po ay nakasagasa, then sorry na lang. Ito ba, itong issue sa e-bike, ito ba ay binibigyan atensyon ng ating LTO, Mr. President? Ayan o, may video tayo. Your Honor, Mr. President, tama po yung inyong obserbasyon, no? Ako rin po nakikita natin yung mga e-bikes, no? Kung saan-saan. But there was a memorandum circular issued by then Secretary Bautista requiring, yung LTO pala nag-issue ng MC for registration of that, no? But now, they are, but it was suspended by Secretary Bautista back then. But now, according to Secretary Lopez, pag-aaralan po nila, no, they will have public consultations regarding the, of course, yung safety, yung registrability, and the issuance of license, no? Para po dito sa mga e-bikes na ito. Tama po kayo, medyo nakakatakot din po dahil magaan po sila. As of now, bawal po sila dapat sa mga main thoroughfares, so ang kailangan nila paigtingin yung enforcement, Your Honor. Pero nakikita pa rin sila sa mga main thoroughfare, Mr. President. Nakikita, in fact, coming here from my residence, binilang ko yung e-bike na nadaanan ko, siguro may mga 50. Very prominent na sila ngayon. Kumbaga, natabunan nila yung tricycle. Ang concern ko rin, itong mga tricycle drivers natin, tricycle operator, duman sa butas ng karayman halos kasi paparehisto sila ng tricycle nila, kukuha sila ng prangkisa, tapos magme-member sila ng TODA, kailangan meron silang insurance, tapos kailangan may driver's license sila and all. Samantalang itong mga e-bike na mga operator, nada. Bibili silang e-bike, after that, pasada na sila, game na. So, nababawasan din ang kita nito mga legit na tricycle operators and drivers. Ang dilema po ng LTO at ng DOTR, ito pong mga napakita niyong video, ay LGU ang nagbigay po ng prangkisa, no? Pero as far as LTO is concerned, hindi po sila registered at hindi po sila dapat dumaan ng main thoroughfares. Pero for leeway, pinapayagan po sila sa mga barangay, sa mga subdivision, hindi po sila dapat dumaan ng main thoroughfare, Your Honor. But that's main thoroughfare, Mr. President. Kasi kita mo naman, lahat ng, whether light or heavy vehicles, dumadaan. So that is considered as main thoroughfare. And tapos 1, 2, 3, 4. Pag 4 lanes na kalsada, that should be considered as main thoroughfare. At dumadaan po sila. And then wala po mga driver's license yan. According to LTO, they will now apprehend
Kasi po LGU po ang nagbigay ho yata na pahintulot, pero as far as LTO is concerned, hindi po dapat payagan, no, sa main thoroughfares. Maging fair po dapat tayo. Wala pong kontra dito sa mga e-bike operators. Pero bakit hindi po tayo makipag-coordinate sa DILG para yung DILG kakausapin tong mga LGU, magkakaroon ng instructions, magkakaroon ng agreement between LTO and LGU para malaman nila, magdi-design sila ng programa na ma-regulate na maayos itong e-bikes na hindi naman po mamamatay yung mga traditional tricycles natin. Na itong mga tricycle drivers na nakausap ko, sila po yung nababawasan ng kita. And yet, sila ay magme-member ng TODA, tapos sila po may nag-iintriga pa sila ng kita, tapos meron silang insurance, driver's license, etc. Itong mga e-bike operators, bibili silang e-bike dyan, and then after that, punta lang sa LGU, and then pasada na.